Nagsimula ang pelikula sa 11 taong gulang na batang lalaki na mag-aaral, si Leo, na nahuhumaling sa wrestling at nangangarap na maging matagumpay na WWE wrestler. Siya ay malaking tagahanga ng sport, sa katunayan, marami siyang laruan na wrestling pati na rin aparador na puno ng mga t-shirt na may temang wrestler. Nakatira si Leo kasama ang kanyang ama, si Steve, at ang kanyang lola, si Denise, na parehong sumusuporta sa hilig niya sa wrestling. Tila iniwan sila ng kanyang ina sa ilang kadahilanan, ngunit hindi alam ng bata ang buong kwento. Isang umaga, napanaginipan ni Leo ang sarili na lumalaban sa ring at tinalo ang sikat na WWE wrestler. Gayunpaman, naputol ang panaginip niya nang bigla siyang gisingin ng kanyang lola. Habang papunta sa paaralan, nakita ni Leo ang dalawang matalik na kaibigan, sina Caleb at Reyes, na nahuhumaling din sa wrestling. Bilang resulta, pinag-usapan nilang tatlo ang tungkol sa wrestling habang nasa daan. Pagpasok sa eskwelahan, nakakita sila ng notice tungkol sa junior wrestling competition. Gustong sumali ni Leo, ngunit pakiramdam niya ay napakaliit niya at mabubugbog siya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nilapitan sila ng grupo ng mga bully, sa pangunguna ni Trevor. Tinawag niyang duwag si Leo, at sinabing natatakot siyang makipag-wrestling sa sinuman. Ikinagalit ito ng ating bida at naisipan niyang gumanti, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang guro at pinaalis ang mga bully. Nang maglaon, sa oras ng tanghalian, napako ang atensyon ni Leo sa kapwa estudyante, si Erica, na tila crush niya. Dahil sa pagkagambala ay natapon ang pagkain niya, na lumikha ng awkward na sandali. Pagkatapos ng klase, naghanda si Leo na bumalik sa bahay nang bigla siyang harangin ng mga bully kanina. Upang makaiwas sa gulo, sinubukan ni Leo na tumakas ngunit sinimulan nila siyang habulin. Mabilis siyang sumakay sa bisikleta at sa huli ay pumasok siya sa random na bahay na kasalukuyang ibinebenta. Mabilis siyang tumakbo sa itaas at nagtago sa isa sa mga silid. Hinabol siya ng mga bully, ngunit nakita sila ng lalaking namamahala sa pagbebenta ng bahay at pinaalis sila. Samantala, sa loob ng silid, nakita ni Leo ang isang kahon na naglalaman ng lumang wrestling mask. Sa sandaling hinawakan niya ito, pumasok ang lalaki. Tinanong niya kung kasama niya ang mga bata kanina, at sumagot si Leo na hinahabol siya ng mga ito. Napagtanto na siya ay binubuli, pinahintulutan siya ng mabait na namamahala na kunin ang maskara. Sa sumunod na eksena, nanood ng wrestling si Leo at ang kanyang lola nang makakita sila ng patalastas para sa paparating na WWE tournament. Mas lalo silang naintriga nang marinig na ang mananalo ay mananalo ng malaking halaga na $50,000 at kontrata sa WWE. Nang gabi ring iyon, habang ginagawa ni Leo ang takdang aralin, narinig niya ang pagtatalo ng ama at ng kanyang lola. Sa sandaling ito, nalaman ng bata na ang kanyang ama ay kumuha ng maraming trabaho dahil kailangan niyang magbayad ng $20,000 para sa mortgage. Kung hindi, mawawalan sila ng bahay. Ang lahat ng paghahayag na ito ay nagpalungkot sa bata, at gusto niyang tulungan ang pamilya. Hindi nagtagal, bigla niyang naalala ang maskara kanina at sinubukan niya ito. Sa sandaling isinuot niya ito, ang boses niya ay hindi maipaliwanag na lumalim na parang hindi bata, at nagkaroon siya ng napakalakas na personalidad. Higit pa rito, ang maskara ay nagbigay din sa kanya ng higit na lakas at liksi, na napatunayan ng itaas niya ang natumbang aparador gamit ang isang daliri. Naguguluhan, tinanggal niya ang maskara, na naging sanhi ng pagkawala ng pagbabago. Dahil dito, napagtanto ni Leo na ang maskara ay may superpower. Upang subukan ang nadiskubring kapangyarihan, pumunta siya sa garahe kung saan madali niyang binaluktot ang bakal at binuhat pa ang kotse. Kasunod nito, bumalik siya sa silid at nagsaliksik tungkol sa maskara. Sa kalaunan ay nalaman niya na isang tunay na karapat-dapat na kampyon lamang ang maaaring gumamit ng kapangyarihan nito. Ang huling beses na isinuot ng wrestler ang maskarang ito ay halos 50 taon na ang nakakaraan. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Leo ang parehong bully na ginugulo ang mga kaibigan niya. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang harapin sila, kinuha niya ang mahiwagang maskara at hiniling na umalis sila. Nang sasalakayin na ng mga bully si Leo, pinatay niya ang mga ilaw, isinuot ang maskara, at binugbog sila. Sa resulta ng kaganapang ito, naisip ni Leo na pumasok sa WWE tournament upang kumita ng pera at mabayaran ang utang ng kanyang ama. Kaya, bumalik siya sa bahay at sumubok ng iba't ibang mga kasuotan hanggang sa wakas ay nakahanap siya ng perpektong outfit na bumagay sa kanya. Maya-maya, sa gabi,
pumunta si Leo sa venue ng tournament para sa audition. Pagdating niya doon, nakatagpo niya ang iba pang kalahok na mukhang napakalakas at napakalaki. Pagpasok, sinabi ng babae sa reception na ibigay niya ang pangalan bilang wrestler. Mabilis na naisip ng bata ang pangalang Kid Chaos. Pagkatapos nito, sinubukan ni Leo na makipag-usap sa iba pang mga wrestler, ngunit ang tanging mabait sa kanya ay si Smooth Operator. Mukha siyang medyo malakas, ngunit mayroon siyang napakagandang boses. Sa sandaling iyon, isa pang higanteng wrestler ang pumasok sa eksena kasama ang manager nito, si Frankie. Ipinakilala ng manager ang kanyang kliyente bilang si Samson, na mukhang pinakadelikadong manlalaban. Makalipas ang ilang sandali, umakyat sa entablado ang sikat na WWE wrestler, si The Miz, upang mag-host ng audition program. Sa pagsisimula ng kaganapan, ang mga kalahok ay sumailalim sa iba't ibang mga pagsubok sa lakas at liksi, kasama si Leo na mahusay sa bawat aspeto. Pinanood ng mga kaibigan ang kaganapan sa TV, ngunit wala silang ideya kung sino talaga ang nasa likod ng maskara. Sa pagtatapos ng kaganapan, sa wakas ay napili si Leo upang makipagkumpetensya sa paligsahan. Ngayong masyado ng malalim ang gabi, pumasok si Leo sa bahay sa pamamagitan ng bintana, ngunit nahuli pa rin siya ng kanyang lola. Hiniling niyang malaman kung saan siya galing, kung saan ipinagtapat ng bata ang lahat sa kanya. Naniniwala rin siya na kaya niyang manalo ng $50,000 na magagamit upang bayaran ang lahat ng kanilang mga utang. Nang marinig ito, pumayag si Denise, ngunit pinaalalahanan siya na tiyaking hindi niya hahayaang masaktan ang sarili. Kinabukasan sa eskwelahan, kasama ni Leo ang mga kaibigan niya sa library nang makita niya ang crush niya. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang gamitin ang mahiwagang maskara para kausapin siya. Ang maskara ay agad na nagpataas sa kumpiyansa niya, pagkatapos nito ay nagkaroon ng interes sa kanya ang babae. Nakuha rin niya ang numero nito at nagpasyang tawagan siya mamaya. Gayunpaman, nang gabing iyon, si Erica ay bumisita sa kanilang bahay, sinabing napadaan lang siya. Nang makita siya ng personal, kinabahan si Leo dahil hindi niya suot ang maskara. Anuman, nakakuha siya ng sapat na lakas ng loob upang makipag-usap sa kanya, sinubukan ng makakaya upang mag-iwan ng positibong impresyon. Ang eksena ay nag-fast forward sa araw ng paligsahan. Ang unang laban ni Leo ay ang wrestler na nagngangalang Big Billy Beavers. Sa pagsisimula ng laban, nahirapan si Leo na manaig sa mga unang sandali, ngunit kalaunan ay nagawa niyang talunin ang kalaban gamit ang kapangyarihan ng maskara. Sa ikalawang laban, hinarap niya ang isa pang wrestler, si Stinkface, na sa una ay nakagambala sa kanya dahil sa mabahong buhok. Anuman, napagtagumpayan ng bata ang pagkagambala at sinalakay ang kalaban ng malakas na headbutt na nagpanalo sa kanya. Maliban dito, naging mas close siya kay Erica, na nakikipag-hangout na rin sa kanila. Isang araw, ang apat na magkakaibigan ay nagtungo sa restaurant para sa tanghalian kung saan nag-usap sila tungkol sa kanilang mga hilig. Sa sandaling ito, hinikayat ni Leo si Erica na sumali sa paparating na talent show sa paaralan, dahil siya ay mahusay na mananayaw. Nang mag-alinlangan ang huli, nag-alok pa si Leo na samahan siya sa entablado, na kalaunan ay nakumbinsi siya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang pumasok sa restaurant ang isang magnanakaw at pinagbantaan ang cashier para ibigay ang pera. Nang maramdaman ang napipintong panganib, nagmamadaling isinuot ni Leo ang mahiwagang maskara sa harap ng mga kaibigan at hinarap ang magnanakaw. Nadagdagan ng lakas, binugbog niya ang kriminal, tinuruan siya ng leksyon. Ang mga kaibigan ay labis na namangha sa paghahayag na ito at mula noon ay itinuring siyang superhero. Sa mga sumunod na araw, nakilahok si Leo sa mas maraming laban, at nagawa niyang manalo sa lahat ng ito ng sunod-sunod. Unti-unti, nakapasok ang bata sa semifinals, at ngayon ay makakaharap niya si Smooth Operator. Sa kabilang banda, tumaas ang tensyon sa pagitan ni Steve at Denise dahil sa dating asawa niya. Ayaw ni Steve na malungkot ang kanyang anak sa pagsasabi sa kanya ng katotohanan. Iniwan pala sila ng nanay ni Leo dahil nakahanap siya ng ibang lalaki sa New York. Naniniwala si Denise na si Leo ay matalinong bata, nakakayanin unawain ang katotohanan, ngunit nais lamang ni Steve na ilayo siya sa sama ng loob. Dumating ang araw ng talent show, ngunit may semifinals din si Leo sa mismong araw na iyon. Dahil dito, ipinangako niya kay Erica na darating sa kompetisyon sa sandaling matapos ang laban niya. Nagsimula ang wrestling event, at ang unang laban ay sa pagitan ni Samson at ang mahabang buhok na wrestler.
Ginawa ng huli ang lahat ng makakaya para mapabagsak si Samson, ngunit malinaw na wala siyang laban. Hinawakan siya ni Samson at hinampas siya pababa, na nagresulta sa walang kahirap-hirap na tagumpay. Sa pamamagitan nito, na-secure ng dambuhalang lalaki ang kanyang posisyon sa finals. Ang sumunod na laban ay sa pagitan ni Leo at Smooth Operator. Ilang sandali bago magsimula ang laban, binuhusan ni Frankie ng langis ang daan ni Leo, kaya naging madulas ang kanyang sapatos. Bilang resulta, nahirapan ang ating bida na mapanatili ang tindig. Dahil halos hindi na siya makatayo, sinimulan siyang bugbugin ni Smooth Operator at itinapon siya palabas ng ring. Ngunit sa kabila ng paghihirap sa una, kahit papaano ay nagawa ni Leo na lumaban at inilunsad ang paghuling pag-atake na humantong sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ng laban, nilapitan si Leo ng mga kaibigan sa likod ng entablado upang batiin siya sa kanyang panalo. Inalis ng bata ang maskara upang makipag-usap sa kanila, ibinalik siya sa orihinal na boses. Sa puntong ito, nalaman ni Frank, na lihim na nagmamasid sa kanya mula sa malayo, na si Kid Chaos ay isa lamang bata na may mahiwagang maskara. Kasunod nito, ipinatawag ng ilang media reporter si Leo para sa panayam. Habang naglalakad siya palabas, nagulat siya na mayroon siyang mga fans na pumapalakpak para sa kanya. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanila na naging sanhi upang mawala sa isip niya ang oras. Samantala, sa talent show, hiniling ni Erica sa host na ilipat sa huli ang kanyang performance para tumagal dahil hindi pa dumarating ang kanyang partner. Gayunpaman, hindi dumating si Leo, kaya naghanda siyang sumayaw mag-isa. Nang tila masisira na ang kanyang pagganap, sinamahan siya ni Caleb sa entablado at nag-alok na sumayaw kasama niya. Agad siyang sumang-ayon at nagsimulang umakit ng pansin at papuri mula sa mga manonood dahil sa kanilang mga kahangahangang galaw. Ilang sandali matapos ang event, sa wakas ay dumating si Leo, ngunit hindi man lang siya humingi ng tawad. Naniniwala siya na higit na mahalaga ang kanyang wrestling, na ikinagalit ng mga kaibigan niya. Sa sumunod na eksena, umuwi si Leo, na halatang namamroblema sa reaksyon ng mga kaibigan niya. Nang mapansin ang bigat na dala-dala, pinuntahan siya ni Denise, nakiusap sa kanya na magkwento. Pagkatapos ay ipinagtapat niya na akala niya ay malulutas ng maskara ang lahat ng mga problema niya, ngunit tila lumalala lamang ang mga bagay. Bilang tugon, sinabihan siya ng kanyang lola na hindi ang maskara ang dapat sisihin dahil si Leo ang dapat magdesisyon kung kailan at paano ito gagamitin. Matapos pag-isipan ang kanyang mga aksyon, napagtanto ng bata ang mga pagkakamali at pinagsisihan ang pag-uugali. Bilang resulta, kinabukasan ay kinausap niya ang mga kaibigan at humingi ng paumanhin sa bastos na pag-uugali, na hindi nagtagal ay nakipag-ayos sa kanila. Ang eksena ay pinutol sa tournament finals, isang non-disqualification cage match. Bago magsimula ang pinakahihintay na laban, nilapitan ni Frankie at Samson si Leo sa silid bihisan na may masamang intensyon. Inabala ni Frankie si Leo sa pamamagitan ng pakikipag-usap, habang si Samson ay tahimik na pinalitan ang mahiwagang maskara. Si Leo, na walang kamalay-malay sa pagpapalit, ay isinuot ang ordinaryong maskara at pumunta sa ring. Sa sandaling nagsimula ang laban, ang kahinaan niya ay nalantad habang ang malaking tao ay nagsimulang bugbugin siya. Sinubukan ng bata ang kanyang makakaya na lumaban, ngunit wala siyang laban sa lakas ni Samson. Matapos bugbugin si Leo saglit, ibinunyag ni Samson ang mahiwagang maskara at itinapon ito, na naging dahilan upang maipit ito sa hawla. Napagtanto ng bata na ang suot niya ay hindi totoo. Pagkatapos ay tinanggal ni Leo ang maskara, na ikinagulat ng lahat. Maging si Steve, na nanonood mula sa bahay, ay natigilan ng matuklasan na si Kid Chaos ay walang iba kundi ang kanyang anak. Nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan, nagmamadali siyang pumunta sa paligsahan. Samantala, patuloy na nangingibabaw si Samson sa laban. Sa isang punto, itinapon siya ng malaking tao sa itaas, ngunit nagawa ni Leo na makahawak sa hawla. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umakyat patungo sa maskara. Sa utos ni Frankie, sinundan ni Samson ang bata sa itaas. Sa gitna ng matinding sandali na ito, nalaman ni Leo na ang malaking tao ay takot sa matataas, kaya't hinamon niya itong tumingin sa ibaba. Habang ginagawa ito ni Samson, nahimatay siya at nahulog dahil sa takot. Pagkatapos ay ginamit ni Leo ang pagkakataong ito para tumalon pababa sa kanya at tamaan siya ng siko, sa huli ay hindi na siya nakagalaw. Kasunod ng tagumpay na ito, umakyat si The Miz sa entablado upang ibigay ang premyo kay Leo.
Bagamat natanggap ng bata ang premyong pera, ipinaalam sa kanya ng mga opisyal ng wrestling na napakabata pa niya para makipagkumpetensya sa WWE. Gayunpaman, tiniyak nila sa kanya ang posisyon kapag siya ay lumaki na. Bilang resulta nito, nagpasya si Leo na ipasa ang kontrata ng wrestling sa kapwa wrestler na si Smooth. Pagkalipas ng 2 linggo, makikita si Leo na lumahok sa junior wrestling competition ng paaralan, ngayon ay nagpakita ng buong kumpiyansa kahit wala ang maskara. Nagtapos ang pelikula habang kaharap niya ang bully, kasama ang ama na buong pagmamalaki na sumusuporta sa kanya mula sa mga manunood. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.